Maganda pa nga rin ba ang balerina kahit halos wala si John Wick? Magsisimula itong lahat sa isang batang babaeng maagang naulila matapos nga na mawala yung tatay niya. Ngayong mag-isa na lang siya, dito nga may aampun sa kanya kung saan dito nga siya papalakihin ito bilang isang assassin. Sa lugar na to, dito nga siya tuturuan mag-ballet pero at the same time, dito nga rin siya tuturuan kung paano makapaglaban, paano maging malakas at paano gumamit ng mga sandata. Isang araw, dito nga siya may malalaman tungkol sa nangyari nga doon sa tatay niya, kaya naman dito nga siya gagawa ng paraan para malaman yung totoo. Kung saan kakailanganin nga niya makapaglaban sa napakaraming mga tao gamit nga ang iba't ibang bagay, kung saan dito nga siya maghihigante, kung saan makakaharap nga niya ang isang taong kinakatakutan ng maraming tao. Title ng movie, Ballerina. First of all, like I said, halos wala din si John Wick dito pero may appearance naman siya and ilang labanan pero ayun nga, konti lang din. Pero trust me, kahit konti, sobrang sulit, grabe. Naakala ko nga sawa na ako kay John Wick pero nung nakipaglaban siya ulit, sabi ko, I want more! Kung nagtataka kayo kung bakit buhay pa si John Wick dito, nangyari kasi to in between John Wick 3 and Part 4. What I love about this film, hindi sila nagsayang ng oras para ipakita sa audience kung ano yung mga pinunta nila. Sa opening pa lang, pununo agad ng mga action and labanan and sabi ko pa nga, anong ginagawa mo dito, Diego? Of course, I really love Ana de Armas here and she really played the hell out of this role. Believable yung mga fight scenes niya and she really acted well bilang main na bida nga dito. Siguro may mga times lang na pwede pang i-improve yung line delivery niya pero considering na hindi naman yung first language yung English, overall, goods naman din. Sobrang kudos sa mga stuntmans and action choreographers nga nila dito kasi grabe, sobrang creative nila on this film as usual, lalo na nga sa mga previous nating napanood sa John Wick universe. May labanan ng mga plato, may labanan ng mga flamethrowers, may labanan gamit mga pampasabog, and meron ding labanan gamit yung pang skating na ginawang parang tsako. Madami ding pagkategi dito na mapapasabi ka talaga ng, Ang mas nagpaganda pa nga doon sa mga labanan nila dito, yung linya nga na sinabi nung nagsisimula pa lang siya mag-training na matuto nga daw siyang mag-improvise, lalo na nga kung lugi siya, and ayun nga yung gagawin niya, kaya din nga siya nananalo doon sa mga susunod nga niyang laban. First act I would say na medyo mabagal, but once the action starts, it starts talaga. Medyo wobbly lang talaga yung storytelling at first, but in the second half, it picks up naman. Para sa isang 1.5 hour film, sobrang punuto ng aksyon, at ang maganda pa nga dito, lahat ng action nila, sobrang ganda nga ng choreography, at hindi parang pinilit lang sa story, na sobrang natural nga lang ng pagkakapasok. 90 minutes ng film, siguro nasa around 40 to 50 minutes yung labanan nga dito, and ang maganda pa nga dito, simple and clear din yung story niya. Na-appreciate ko to kasi introduction pa lang naman to na character nga ni Ana de Armas as Eve, and maganda nga siya for part 1, lalo na kung masusundan kasi sobrang personal nga yung story, and simple nga lang na makikilala talaga natin tong character na to. Kumbaga sa part 1 pa lang na ilatag na nila kung ano yung kakayahan niya, ano yung bubog niya, ano yung pinanggagalingan ng character niya, naaabangan mo talaga siya ulit na mapanood. I also like kung paano nga din pala nila pinasok si John Wick sa may movie na to na hindi naman pinilit. Na-appreciate ko na binalik nila siya without destroying his character, and andun pa rin yung John Wick na nakilala natin na magaling makapaglaban pero may puso pa nga rin. Also like yung kalaban nga nila dito and kung paano nga siya kinonekta doon sa may story, pero siguro yung twist with the sister parang as unnecessary na kasi medyo hilaw lang siya and parang pinilit lang siya ng konti just to have that emotional moment. Medyo shallow lang yung story pero for a revenge film, it's okay and clear naman. Daryl is also here and wala siyang crossbow pero astig pa rin siya dito regardless, and nagtataka lang ako bakit sobrang konti lang ng appearance niya. Siguro pag nasundan to baka maging important character din siya sa my future films. Pero malay natin yung anak pa niya yung maging partner ni Eve someday, di ba? So let's see. I love the ending of this film even though na medyo inulit lang nila sa mga previous John Wick films, and I believe naman na marami pa rin naman silang mahuhugot from this story. So ayan, title ng film, From the World of John Wick, Ballerina Balleri. Ang torta rating ko ay 8 out of 10.